Bakit nga ba nasira, mga kapatid, ang ceasefire sa pagitan ng US at Iran? So etong pag-uusapan natin, mas maganda makuha natin ito mula sa mga ekspertong nagmamasid, no, kaysa sa isang katulad kong nagre-reaction lang, 'di ba? Mas maganda na rin, mga kapatid, ito ay makita natin o marinig natin mismo sa bibig ng mga ekspertong nakatutok din sa mga nangyayari dito sa kaganapan. So samahan ninyo ako, mga tol, pag-usapan natin 'to. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin ito simulan, mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Nakikita naman natin ngayon na talagang tumitindi ang tensyon dito sa gitnang silangan dahil patuloy ang bakbakan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Matapos nang akala natin, mga tol, tuloy-tuloy na kapayapaan na no? Kaso bigla silang nagbakbaka na naman eh. So ano ba ang punot dulo at sino nga ba talaga ang dahilan kung bakit sumiklab na naman itong kaguluhan? Ito, panonoorin natin mula rito sa Net25 News and Information. Sabi dito, bakit nasira ang ceasefire sa pagitan ng US at Iran? So samahan ninyo ako, mga tol. Alam natin na pinirmahan na yung MOU with Iran. There's supposed to be 60 days na truce, di ba? May parang peace agreement. Hindi pa tapos yung 60 days. Ito, bakbakan na naman. May mga tinitira mismo na mga private na mga cargo ships, di ba? I mean, they're not from the government. It's not military. And then now we see that the prices of oil products have gone up tremendously the past 2 weeks. So, is this something na talagang out the window na ba yung MOU na pinirmahan? Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga tol, nitong nakaraan. Kaya bakit tayo papanig sa kung kanino mang panig? Kasi walang excuse, walang exemption eh. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, maaapektuhan ang presyo ng mga bilihin. Hindi ka tatanungin sa grocery store, hindi ka tatanungin sa gasoline station kung pro ano kang bansa, kung pro US ka ba, pro Iran, o tapos bibigyan ka ng discount card. Hindi ganun eh. Pare-pareho tayo ritong maaapektuhan. Kahit pro Iranian ka, na sila ang gustong kumontrol doon sa Strait of Hormuz, hindi ka magkakaroon ng discount. O kahit pro-US ka na gusto ring kontrolin yung Strait of Hormuz, hindi ka magkakaroon ng discount. 'Di ba? Tuloy natin. Wala na bang pag-asa or meron pa ba tayong pag-asa na tinitingnan na sana humupa na yung gulo dyan po sa gitnang silangan? Well, unang-una tingnan natin bakit nasira yung ceasefire, no? Ito, so si Professor Renato De Castro, International Relations Expert. Kaya nga sabi ko kanina, expert. Diba? Kasi kung ako lang ang magsasabi kung bakit, sasabihin niya, fake news ka, hindi naman ganyan ang totoo. Di, eto, makinig na lang tayo sa balita, okay? O dito sa opinion nila o kaya dito sa kanilang expertise nila to yung pagmamatsyag eh. Dyan po sa gitnang silangan. Well, unang-una tingnan natin bakit nasira yung ceasefire, no? Okay. Of course, ang talagang immediate cause niyan, tumira ng 3 missiles, nagpakawala ng 3 missiles yung Iranian Revolutionary Guard. Tinamaan 3 ships from Qatar. Okay. No? So, nagkagwian, nagalit ang Amerika, gumante. Ang punot dulo niyan, kasi may provision doon sa ninagdaan nilang Memorandum of Understanding that provides Iran management nung Strait of Hormuz. So, ang kaakala ng Amerika, pag binigyan kita ng management, pa-i-allow mo mag-flow yung mga ships, yung traffic. Pero iba interpretation ng Iran. Ang interpretation ng Iran, may control kami dyan. Kasi nagsimula talaga yan, no, nung talagang tinake over ng Iran yung Strait of Hormuz. Okay, so stop muna tayo doon. Ito doon sa provision nila, doon sa kanilang pinirmahan MOU, no, sige, binigyan sila, mga kapatid, ng US, inalaw sila ng US. O sige, kayo na mga siwa dyan sa Iran. Sa Strait of Hormuz. Kasi nga 'di ba, inaano ng Iran para daw sa safe passage, para ligtas na makaraan yung mga barko, 'di ba? Yun yung sinasabi ni Abbas Araghchi. Pinag-uusapan nga nila yun ng government ng Oman para daw makaraan ng ligtas etong mga barko, 'di ba? So, ang pagkakaalam daw ng Amerika, ayon dito kay Professor Renato De Castro, ligtas talagang makakaraan ng mga barko.
Pero hindi pala yun ang pamamaraan o ang sistema ng IRGC. Ang sistema ng IRGC, mga tol, barbaric, marahas, no? Kapag hindi ka sumunod o hindi ka tumugon sa aming requirements, lubog ang barko mo, which is hindi gusto ng Amerika. Kumbaga sabi ng Amerika, akala ko ba kayo mga ngasiwa dyan at magiging ligtas ang mga daraan dyan. Bakit ganun? Bakit 3 barko ang tinira ninyo? Bakit 3 barko ang pinasabog ninyo? So bilang tugon, mga tol, para sa Amerika, lumabag kayo sa ceasefire kasi nagpaputok kayo Pinasabog nyo nga yung 3 barko No? So ginantihan sila ng Amerika. No? Na ikinagagalit ng Iran at sinasabi ng Iran, bakit kayo nangengialam kung ano yung gusto naming pangangasiwa dito? So ibig sabihin, mga tol, habang buhay ba nating mararanasan yan dito sa Strait of Hormuz, sa pangangasiwa ng Iran o sa kamay ng IRGC? Lahat ng mga daraang barko dyan, hindi sila ligtas. Kumbaga, kailangan mong sumunod sa policy dahil kung hindi, sasabog ka. Parang ganun, mga tol. Ano sa tingin ninyo, no? So tuloy natin. Oo. Pero iba interpretation ng Iran. Oh. Ang interpretation ng Iran, may control kami dyan. Kasi nagsimula talaga yan, nung talagang tinake over ng Iran yung Strait of Hormuz. Yeah. Bago nagkagera, ang Strait of Hormuz, talagang Free. international waterway. Malaya. Diba? Wala namang mga ganong pulisiya na pasasabugin ka, no? Malaya yan sila, nakakaraan sila dyan. Nung kinuha niya yan, of course, ang nakakapagtaka dito, kinuha niya yan, kinontrol niya yan, lubog na yung kanyang Navy. Kaya kumpiyansa na si Donald Trump, lubog na yung Navy niya, pero naggamit ng Iran yung tinatawag natin drones, anti-access area denial capability, katulad ng drones, missiles, tsaka mga warplanes, no? Na nakabase doon. So, miski na lubog na yung mga barko ng Iranian Navy, no control pa nila. Ang tawag dito, sea denial. Although hindi mo kontrolado yung karagatan, pero may capability ka na i-prevent gamitin yan ng mga ibang bansa. Kahit na wala kang control, in reality, dahil wala ka ng mga barko, pero kaya mo pa rin gawin yun sa pamamagitan ng mga drones na yun at ma-prevent mo o mapigilan mo ang ibang mga bansa na makaraan, di ba? Kasi kumbaga merong threat, may banta. Yun ang ginagamit ng Iran. So, kumbaga, nagkaroon ng alas ang Iran at hindi bibitawan ng Iran yan. Sinabi nila, hindi namin bibitawan to. Eto lang ang paraan namin kung magkaroon man ng gulo ulit, bombahin nyo kami ulit, hindi nyo ibigay sa amin yung napangako nyo $24 billion na i-unfroze nyo, eto ang alas namin. Kaya, Sa madaling salita, mga tol, hostage nila etong Iran. No, kumbaga hindi mo sila pwedeng gawan ng mali kasi hostage nila yon. Mapapahamak ang hostage nila. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ng mga hostage taker. Pag maikipagnegosasyon ka, palabasin mo kami rito ng payapa sa bangko, hindi namin sasaktan ng mga tao rito. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ng mga nang-hold up sa bangko, mangho-hostage sila ng mga tao doon para yung mga pulis hindi agad-agad makapasok. No? Okay, subukan yung pumasok. Masasawi lahat ng mga tao rito. Kumbaga parang ganun. So, ang ginagawa ng Iran, eto yung alas nila. Ayun yan mga tol dito kay Professor Renato Castro. Inihahalin tulad na lang natin siya sa aktual na nangyayari o ibang senaryo katulad na lang ng hostage taking drama na kung saan ay para mapigilan yung mga otoridad na masukol sila o talagang mahuli sila ng mabilisan. Ang ginagawa nila is mango-hostage sila ng mga tao kasi syempre kailangan mag-ingat ng galaw yung mga kapulisan para hindi masaktan yung mga bihag nila. So ang nangyayari parang bihag nila itong Strait of Hormuz. Ngayon nga ang target naman nila ngayon is itong Red Sea. No, itong Red Sea kasi kahit na sinasabi nilang bihag nila itong Strait of Hormuz binablockade naman ngayon ng Amerika yung mga daungan nila, di ba? So, ano sa tingin ninyo mga tol? Dito daw nagsimula o ito yung immediate cause kung bakit nasira etong ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.